Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Thursday ngayon, mga minamahal kong mga kapatid. Ngayon po ay March 27. Ayan. So March 27, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong Mischievous Bible Verses and Their Correct Interpretation. Alam nyo mga kapatid, isa po sa pinakamasakit na karanasan ng isang tao ay ang mapaniwala ka sa isang bagay na hindi totoo. Yung mapaniwala ka sa isang bagay na akala mo ito ang katotohanan and yet ikaw pala ay naloko. Sa larangan ng negosyo, sa larangan ng pakikipagkaibigan o relasyon, o saan mang uri ng larangan, napakahirap yung ikaw ay niloloko. At ang relihiyon ay hindi po iba sa bagay na ito. In fact, kung meron pong pangunahing manloloko sa panahon natin na inihula naman po ng mga apostol, darating ika ang panahon na marami ang papasok sa inyo na ililigaw ang marami. Sila ikay magbibihis na parang mga tupa, pero sila ay mga lobong mapanila. So ito po mga kapatid ay katotohanan dahil po nangyayari ito sa ating kapanahunan. Kaya napakahalaga na ang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon ay maging mapagsuri, maging matalino sa mga pinakikinggan, lalo na po sa social media, lalo na po sa mga nakikita natin na nagsesermon, nagpapahayag ng mensahe at nagtuturo ng Biblia. Tandaan po natin na ang Bible, kapag isinulat yan at napatala sa kanyang pahina, meron po yung original audience na pinatutungkulan at meron po yung tinatawag na correct context at proper interpretation. Ang problema po, maraming mga pastor ngayon ang bumubuo ng isang doktrina nila at hahanap sa Biblia ng mga talata na kung saan ay aayon sa doktrinang kanilang itinindig. Ito po ay napakalaking pagkakamali. Kaya sa umaga pong ito, allow me to discuss to you 12 verses. Common particular verses na dinidiscuss ng maraming mga pastor, but they use the verses out of context at ginagamit lang ito para sa sarili nilang kapakanan. Alam niyo mga kapatid, many Bible verses are frequently taken out of context and misinterpreted, leading to false teachings and misunderstandings about God's character and His plan for believers. Hindi po naligtas ang mga simbahan dito. In fact, ang dami ko na pong nakilalang mga mananampalataya ginagamit, kino-quote yung mga verses na ito nang hindi naman ayon sa orihinal at sa tunay na konteksto nito. Kaya sa ating pananampalatayang Reformed, from a Reformed perspective, we affirm that the Scripture interprets Scriptures, and the God's Word must be understood in its proper historical, grammatical, and theological context. Kaya yung mga sanay po sa Tinig ng Pag-asa, alam ninyo, kapag tayo tumatalakay ng mga pag-aaral dito, tinitingnan natin ang historical, grammatical, at ang theological context ng mga talata. Dahil ayaw ko po na dumating doon sa panahon na nangaral nga ang inyong lingkod, sa halip na magturo ng matuwid at magdala ng mga kapatiran sa kanilang pag-unlad ay nagpahamak pa. Wala po tayong intensyon mga kapatid na makinabang sa anumang bagay sa pangangaral na ginagawa natin dito sa Tinig ng Pag-asa. Wala po ako napapakinabangan dito ni anumang bagay na material. Tandaan ninyo na ang pangangaral na ating ginagawa ay para makatulong na makapagtuwid ng mga baluktot na mga aral na ipinopropagate ng maraming mga pastor
na sa panahon natin ngayon, ang pangunahing layunin ay makaisa, maka-scam at umasenso sa pangangaral at pangangalakal ng salita ng Diyos. So this lecture today, we will examine several commonly misused verses. At kapatid, baka ikaw nagagamit mo rin ang mga talatang ito ng out of context, itatama natin. Ipapaliwanag ko po sa inyo ang correct meaning, and we will apply a sound biblical interpretation sa bawat verses. Nabanggit ko na, 12 ito. So magtala po kayo, sa ibang mga panahon tatalakay pa tayo ng iba. Pero for now, we will just focus on these 12 verses. Gagawin ko tong mabilis kasi po medyo baka tayo tanghaliin o yung naman nasa Pilipinas gabihin, mapuyat kayo masyado. So let us start the discussion. Let us look at the first verse. Philippians chapter 4 verse 13. Paborito yan ng marami at ang sabi po dyan ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Ano po ang misinterpretation yan? Ang paniniwala at turo ng maraming pastor dyan, ito po ay talata used to claim that if you are a believer, you can achieve any goal. You can do anything. You can achieve greater heights. You can be good in business. You can be good in sports. You will be successful if you have faith. So, yun po yung turo dyan, no? Lagi po sinasabi ng mga pastor, no? Kapag, naalala niyo po ba si Holyfield? Nung lumaban siya kay Tyson, yung unang-unang laban niya kay Tyson, sa kanyang short ay nakasulat, Philippians 4:13, I can do all things. Tinalo nga niya si Tyson, lalong sumikat yung verse. Na para bang kapag ikaw ay nanghawakan sa talatang yan at ikaw ay Christian, magagawa mo ang lahat ng bagay. Kapag meron kang gustong mangyari, halimbawa ay magtatayo ng negosyo, panghawakan mo lang ang Philippians 4:13, magtatagumpay ka sa negosyo. Kapag ikay mag-a-abroad, nag-apply ka, sigurado makakapag-abroad ka, I can do all things. Minsan nga, ginagamit pa yan sa mga imposibleng bagay. Nag-drive ng kotse na walang preno at inangkin na I can do all things through Christ. Ito po mga kapatid ay misinterpretation, napakalaking kahibangan. Now, Pastor Ruel, ano ang correct context? Para po maintindihan natin ito, puntahan natin ang sumulat nito. Ano bang sinasabi rito ni Apostol Pablo? Here, Paul is speaking about contentment in all circumstances. Listen to me very carefully. Pag binasa nyo ang Philippians chapter 4, ang tinatalakay doon ni Apostol Pablo ay usapin ng pagiging kontento. Kasi ang mga tao hindi nga makontento. Ano po ang sinasabi ni Paul? Basahin po natin Philippians 4:11-12 bago dumating dun sa 13. Listen, bago nyo basahin ang talata, puntahan nyo muna kung saan ang galing ito. At sa verses 11-12, ano sabi dyan ni Paul? I am not saying this. So ano yun? Yung kanyang mga karanasan. Hindi ko to sinasabi dahil ako'y nangangailangan. For I have learned, sabi niya, to be content whatever the circumstances. Diyan siya galing Binanggit ni Pablo yung mga hirap niya, yung mga pagdurusan niya. Binanggit niya sa chapter 4 yung mga karanasan niyang hindi maganda. Pero ang sabi niya, hindi ko to binabanggit dahil ako'y nangangailangan. Kasi noon pa natutunan ko nang maging kontento kahit ano ang sirkumstansya. Sa verse 12, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. Naranasan ko nang maghirap, naranasan ko na rin ang magkaroon. Sabi niya, I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. No?
So anong ibig sabihin ng verses na yan? So this verse, Philippians 4:13, means that Christ enables believer to endure trials, not to achieve personal ambition like boxing, like sports, like business, or being successful in whatever endeavor you claim. Philippians 4:13. Ang konteksto po niyan ay kahirapan. Ang konteksto niyan ay pagdurusa. Ang konteksto niyan ay trials. At sabi ni Paul, I can do all things when it comes to enduring trials. Malayo yung sinasabi ng iba. I-claim mo lang yan. You can do it. You can do all things through Christ. Kaya yung ibang mga Kristiyano ngayon, dissolution eh. Maraming mga Kristiyano frustrated sa relihiyon, frustrated sa Diyos dahil pinaniwala ng mga lokong pastor, no? Sorry for the term, pero yung nangangaral po ng mali hindi matuwid, yung nangangaral ng kalokohan ay loko, hindi po ba mga kapatid? At ito po yung kanilang ginagawa para paniwalain yung mga walang muwang na mga bagong mananampalataya na i-claim mo lang yung Philippians 4:13. Maa-achieve mo ang personal goal and ambitions mo sa buhay. Hindi naman iyon ang ibig sabihin yan. So sa Reformed perspective, God's sovereignty governs our circumstances. Ito ang ating paniniwala. Naniniwala tayo na ang lahat ay nangyayari kay mabuti kay masama. Lahat ay nangyayari kay gusto o hindi natin gusto. At pinapayagan ito ng Diyos dahil may tinutupad ang Diyos na layunin. Amen mga kapatid. At naniniwala tayo, the enablement of Christ, the strength in Christ does not mean worldly success but perseverance in faith. Yun po ang tunay na konteksto niyan. Kaya pag ikaw ay naturuan ng isang pastor na angkinin mo ang lahat ng bagay dahil you can do all things through Christ, ibig sabihin nun, binobola ka. Tinuturuan ka ng mali, ipinapahama ka ng pastor na yon. Kaya mabiling-mabili yung mga t-shirt niya, I can do all things through Christ, na para bang bulletproof ka, na para bang invulnerable ka sa mga atake ng mundo, ng problema ng buhay, ng kawalan ng pera, ng hindi pagtatagumpay, dahil lahat kaya mo eh. Ginagawang superhuman ang bawat Kristiyano na para bang hindi ka tatablan ng kung ano dahil sa Philippians 4:13. Nakuha niyo po? Kaya pag tama ng problema na meron namang tinutupad na purpose yung problema, ano nangyayari? They gave up. They gave up on their religion. They gave up on their devotions to the Lord kasi nga pinaniwalaan nila ang kasinungalingan. Yan ang una. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. Ang proper context, Paul is speaking about contentment in all circumstances. Amen? Number 2, paborito to ng marami, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Nako, gamit na gamit yan. Lahat ng Pentecostal na pastor, narinig ko na ginamit ang talatang yan out of context. Kasi ang kanilang misinterpretation, they misused and they claim that God promises individual prosperity and success. Ang kanilang paniniwala ang Diyos. Dahil sa Jeremiah 29:11, nangako ng individual prosperity. Kaya ito'y ibinibigay sa lahat ng tao na nakakausap ng mga pastor na ito.
May pagpatong pa yan ng kamay at sasabihin, kapatid, sabi ng Diyos, Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, a plan to prosper you, a plan to give you hope and a future, a plan for your welfare and not for evil. Imagine niyo, paniwalain mo yung taong yun. Samantalang yan Jeremiah 29:11, if we are going to study kung saan ang galing yan, ito pong Jeremiah 29:11 is part of a letter sent by the prophet Jeremiah to the Jewish exiles in Babylon. Bakit? Kasi po, dinala sila ng Diyos sa Babylonia. No? Anong dahilan? They have been taken into captivity due to their persistent rebellion against God. Yan po ang dahilan. Ngayon, may mga false prophets na lumitaw sa kanilang hanay na nagsasabi, telling them they would soon return to Jerusalem. Nangangaral ang mga taong ito na, ay nako, yung pagkakaalipin nyo sa Babylonia, saglit lang. At kayo ibabalik na ng Diyos sa inyong dating bayan sa Jerusalem. Pero sumulat sa Jeremiah 29 verse 10, sinabi ni Jeremiah, hindi totoo ang mga ipinapangaral na yan ng mga bulaang propeta na madali lang ang pagkaka-captive natin sa Babylon. In fact, sinabi ni Jeremiah, 70 years kayo dyan. Kaya if you are going to look at Jeremiah, the writings of Jeremiah, sinabi niya na dyan kayo ay magtayo ng bahay. Tinalakay ko na po yun dito Dyan sa Babylonia, kayo'y magtanim ng mga halaman at kainin nyo ang bunga nito. At dyan sa Babylonia, pag-asawahin ninyo ang mga anak nyong babae at ang inyong mga anak na lalaki. At dyan sa Babylonia, mamuhay kayo. Igalang ninyo ang mga namumuno. Tinuruan sila ni Jeremiah ayon sa salita ng Diyos na sa 70 years na ito, while being in captive sa Babylon, ay mamuhay kayo ng normal. Sapagkat hindi kayo aalisin dyan ng Diyos ng 70 years. So, ibig sabihin, ito pong konteksto ng Jeremiah 29:11 is not a claim of promise to individual prosperity. Kasi, yung mga nakatanggap ng pangakong ito, nagkamatay na po sa Babylonia. Imagine niyo, 70 years yan So yung pinagkalooban ng liham na ito na in captive sa Babylon, many of them, if not all of them, died in Babylon. Ngayon, di sinungaling si Jeremiah dyan. Na anong plano ng Diyos? Kung individual ang planong ito, na this is for your welfare and not for evil, and the plan of God is to give you a future and a hope, hindi naman po pwedeng nagkamali si Jeremiah dyan. Hindi naman po pwedeng nagsinungaling ang Diyos nang sabihin niya ito kay Jeremiah. So kung titingnan natin ang proper context, ano po ang original context na to? After this period, ang sabi ng Diyos, after 70 years, God would restore them, fulfilling His covenant promises, not to individual, but for the Israel as a nation. Ano correct context? Jeremiah 29:11 is not a general promise of individual prosperity, but a specific assurance to Israel that God had not abandoned His people despite their judgment, despite the 70 long years of being in captive. Nakuha niyo po mga kapatid? Jeremiah 29:10, this is what the Lord says, 70 years are completed for Babylon. I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. That is the promise. And then, binanggit yung 29:11.
I know the plans. I have a plan for you. So it is not a general promise to individual, katulad ng ginagawa ng mga pastor ngayon. This is a promise to the nation of Israel. And if Israel, i-highlights pa natin ng ibang pagpapaliwanag dito. Jeremiah 29:11 highlights God's sovereignty in His dealings with His people. Na ang Diyos, kapag dinala ka sa bagay na yun, take note, ang nagdala sa pagkaalipin sa Babylonia ay walang iba kundi ang Diyos. Kahit ganun makapangyarihan ng Babylonia, kung hindi papahintulutan ng Diyos, hindi kayang lupigin ng Israel. Amen? Pero, dahil ang Diyos sa katigasan ng ulo ng Israel, it is God who ushered Israel to be captive by the Babylonians. Ang Diyos ang nagdala sa kanila sa pagkaalipin. At ang Diyos ang masusunod sa 70 taon ng kanilang pagkaalipin. Kahit anong gawin nila, hindi sila makakaalis doon. Jeremiah 29:10, this is what the Lord says. 70 years. When 70 years are completed for Babylon, doon lang ang sabi ng Diyos, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. Ngayon, kung ang 29:11 ay pangako sa isang individual, tapos namatay ka na, 70 years yun eh. Naisip nyo ba yun? Pagkatapos kukunin mo yung talata, i-apply mo sa buhay mo? No? Hindi po ba napakalaking kahibangan nun? So, dito nakita natin sa 29:11 yung highlights ng God's sovereignty. Ngayon, anong pakinabang natin sa Jeremiah 29:11? So, the exile, mga kapatid, was not a random event. Makikita natin it was part of God's sovereign plan to discipline and ultimately restore Israel. So likewise, ito po mga kapatid, ang dapat nating makita, ipinapakita ng Jeremiah 29:11 yung kapangyarihan ng ating Diyos. Yung God's providential control extends over all of history, including the trials, including the suffering of His people. So, even when they face hardship, it is under His sovereign care and His wisdom. Yan po ang ating paniniwala dyan. At naniniwala tayo na ang Diyos na ito ay hindi nagkakamali. Romans 8:28. Now, ito pong Jeremiah 29:11 para sa atin ay pangako rin within the framework of God's covenant with Israel. It also points para sa atin, papasulong, it point forward to the new covenant which finds fulfillment in Jesus Christ. Kaya yung sinasabi niyang, I know the plans I have for you, for the nation of Israel, ay ano yun? It is pointed towards the new covenant that came to a fulfillment with Jesus Christ on the cross. That is the hope and that is the future. Christ is the hope and the future. Kaya kung titingnan natin ang Jeremiah 29:11 at ang pangako nito ay hindi naman mga physical at material in nature. Ang plano ng Diyos ay spiritual. Amen mga kapatid? The true and ultimate future and hope is not merely return from exile, but the coming of the Messiah through whom God would bring ultimate restoration and redemption. Hindi ho mahirap intindihin yan. Kaya lang nga po, kapag napaniwala ka na ang Jeremiah 29:11 ay personal mong pag-unlad sa buhay, personal success at tagumpay na pangako ng pastor mo, kapatid, na-scam ka, nabola ka. Amen? So ngayon, kung may tanong pa kayo, isang araw ay pwede kayong magtumawag sa akin, discuss nating personal
at pag-usapan. I don't have more time para i-discuss pa yan dito. Punta tayo sa pangatlong verse na ginagamit out of context. Number 3. Judge not that you be not judged. Huwag kang humatol upang ikaw ay huwag hatulan. Matthew 7:1. Anong misinterpretation ito? Ang turo ng marami, itong verse na ito is often misinterpreted na ang kahulugan, ang mga Kristiyano, hindi ka dapat gagawa ng kahit anong moral judgments. No, walang hatulan. Hindi ka dapat humatol. Meron lang isang hatol, ang Diyos. Tama naman yon. Pero ibig bang sabihin ng verse na yan, hindi na natin pwedeng hatulan yung gumagawa ng kasamaan? Yung magsabi tayo ng katotohanan para sawayin ang kamalian? Hindi na ba tayo titindig sa katotohanan at sasabihin natin, wag na natin gawin yan, humahatol tayo niyan sa iba? Pag sinabi ng Biblia na ang kabaklaan ay kasalanan, humahatol ba ako? Kapag sinabi ko bang ang pangangalo niya ay kasalanan, humahatol ba ako sa mga nangangalo niya? Ano ba ang context ng passage na ito? However, mga kapatid, a proper understanding, particularly from a Reformed perspective, considers the full biblical context. Now, what is the context of the passage? The correct context of the passage is in Matthew 7:1. It is a statement of Jesus, part of the Sermon on the Mount. Yung Matthew 7, part pa yan. Nagsimula yan sa Matthew chapter 5, kung saan nagmensahe ang Panginoon sa Sermon sa Bundok, where He addresses what? The hypocrisy of the Pharisees and the scribes, and they call them what? Whited sepulchre. And Jesus calls for true righteousness. Kaya kung itutuloy natin ang basa niyan para makita natin ang context, sa Matthew 7:2 hanggang 5, Jesus clarifies that He is condemning. He is judging hypocritical and self-righteous judgment, not all forms of discernment. In Matthew 7:15-20, Jesus commands His follower to beware of false prophets, which requires discernment and judgment. Kaya ang correct context nito, Christians are called to judge righteously. Hindi tayo sinasabihan ditong huwag humatol. Ang sinasabi rito, huwag tayong magsitulad sa mga Pariseyo na kung humatol ay pagpapaimbabaw. Sa John 7:24, we are called to judge righteously. At huwag niyong kalimutan, sinasabi ng Biblia, tayo ang hahatol sa mga fallen angels. The believers will do that. So here, Jesus is not forbidding all judgment, but warning against proud, hypocritical, and condemning attitude. Instead, Christian must judge righteously, humbly, and in accordance with Scripture. Ito ang dahilan kung bakit ang simbahan hindi na marunong magdisiplina. Pinapalampas na lang ang mga nangyayaring kabulastugan sa loob ng simbahan dahil sa idea ng huwag tayong humatol. Inuutusan ng leadership ng simbahan to judge righteously. At kailangang maranasan ng simbahan ang maglapat ng tamang disiplina. Kaya dahil sa talatang yan, ano ginagawa ng mga simbahan? Pinalalampas na lang ang lahat. Mga bakla na naglipana sa loob ng simbahan, mga pastor na bakla, no? Mga pastor na may Diyos ko, wala na. Kasi pag humatol ka, sasabihin, judge not that you be not judged.
Yung immorality very rampant sa loob ng simbahan. Yung pastor, nangangamkam ng pera, pinalalampas na lang. Huwag nating hatulan si pastor. Touch not the anointed, and judge not that you be not judged. Nasa na ngayon ang paglalapat ng discipline? The mark of a true church. 1. Propagation of the gospel, implementation and doing the sacraments. At number 3, one of the most important thing that the church should do, implement proper discipline. Wala na nun ngayon eh. Dahil po sa talatang yan, huwag kang hahatol para huwag kang hatulan. Again, ang context niyan ay ang mga maling paghatol na ginagawa ng mga pariseo. Hindi sinasabing huwag kang humatol. Itama mo lang kung paano ka hahatol. Kasi minsan, kailangan mo munang linisin ang mata mo bago ka humatol, kasi baka yung troso sa mata mo di mo nakikita, pero yung puwing ng kapwa mo nakikita mo. That is the context. Tama po ba mga kapatid? Well, kayo na po ang bahalang magsuri. But that is what the Bible verse correctly interpreted. Must correctly be interpreted. Pangapat, Luke 6:38. Paborito to ni Mike Bilarde, ni Eddie Villanueva, ng mga pastor na Pentecostal. Favorite verses nila yung mga tinatalakay natin. Ano sabi ng Luke 6:38? Give and it will be given to you. Siksik, liglig, umaapaw. Yan po yun eh. Ano misinterpretation ito? Used to promote the prosperity gospel, claiming that giving leads to financial gain. Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Kapag ang simbahan ninyo, offering lang ang gagawin, kailangan meron pang tatayo at meron pang magcha-challenge para magbigay, magbabanggit ng mga verses tungkol sa giving, isa lang ibig sabihin nun, niyayari kayo ng simbahan na yon. Minamanipulate kayo ng simbahan yon. Kasi tayo bilang mga mananampalataya, kung ang simbahan mo ay nagtuturo ng Biblia at nagtuturo ng mga panuntunan at doktrina ng iyong simbahan, alam mo na ang tungkulin mo bilang Kristiyano. Alam mo na ang responsibilidad mo bilang Kristiyano. At kapag pumunta ka sa simbahan, hindi ka kailangang pigain para magbigay dahil alam mo na ang iyong responsibilidad. Amen? Pero pag ang simbahan mo, linggo-linggo, pagdadating ng offering, may tatayo doon, pipilipitin ang inyong mga leeg sa pamamagitan ng mga talata, at ito isa sa halimbawa na pagsasamantalahan ka, kapatid, ng simbahan mo. Sapagkat iyang Luke 6:38 ginagamit to promote prosperity. Magbigay kayo, siksik, liglig ang umaapaw, ang balik. Pastor, di ba yan naman talaga ang nakasulat sa Luke 6:38? Tama po. Pero ang tanong, ano ba ang tamang context niyan? Ito ang correct context. Sa Luke 6:38, Jesus speaks about generosity, mercy, and not financial return. The focus is on spiritual blessings and not on wealth. Sa Reformed perspective, true wealth is in Christ, and Christian life includes suffering. Philippians 1:29, ang sabi ni Pablo, it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe but also to suffer for Him. So, ibig sabihin, kung ikay Kristiyano, hindi pangako ng financial at material prosperity, kundi pangako ng spiritual blessings. The Christian life includes suffering. Si Pablo dumating sa kahirapan. May mga karamdamang hindi pinagaling. May mga mahihirap na mga mananampalataya. Paano naman sila?
Pagkatapos papangakuan mo magbigay, siksik liglig umaapaw, at babalik ito sa iyo, siksik liglig umaapaw din. Samantalang kung babasahin natin ang Luke chapter 6:38, ang context nito pagpapatawad at kahabagan. Na kung magbibigay ka ng pagpapatawad, babalik din sa iyo ang pagpapatawad, siksik liglig. Kung magbibigay ka ng habag, babalik din sa iyo, siksik liglig. Walang kinalaman sa pera dyan. Sige po, basahin nyo yung Luke chapter 6. Hindi yamang financial ang pinag-uusapan dyan. Ang pinag-uusapan dyan, generosity of mercy and not financial return. Amen, mga kapatid? Now, Romans 8:28. Ito pa isa. All things work together for good. Napaborito natin lahat yan. Mga Kristiyano. Anong misinterpretation yan? Romans 8:28 used to suggest that everything in life will turn out positively and for good of everyone. Doon muna tayo sa dulo. Is it for the good of everyone? Kasi po lahat kinokota natin ito eh. Pag nakakita tayo ng lulugo-lugo, kapatid, all things work together for good. Pag may nakita kang kasama mo sa trabaho, natanggal sa trabaho, kapatid, all things work together for good. O na kaya, namatayan ng mahal sa buhay, kapatid, all things work together for good. Lahat na lang, laging all things work together for good. Thinking that everything will turn out positively. Ngayon, tingnan muna natin, sino bang beneficiaries ng Romans 8:28? Naisip nyo ba yon? Who are the beneficiaries of Romans 8:28? Take note, the promise of Romans 8:28 is not a universal guarantee for everyone. Romans 8:28 is not for everyone, but specifically for kanino? Ang sabi po dyan, for those who love God. Kanino ba yung those who love God? Referring to the true believer whose lives are marked by the love for God. 1 John 4:19. Sino pa? Those who are called according to His purpose. Sino ba yung called? Those who have been sovereignly called by God in accordance with His redemptive plan. Therefore, Romans 8:28 is specifically para lang sa Christian. Tama? Hindi yan para sa lahat. Tapos mag-e-evangelize ka. Evangelistic meeting, tatayo si pastor. Alam nyo ba mga kapatid? Ayon sa Romans 8:28, all things work together for good. At nandito ka ngayong gabi. Kung ano-ano na pagsasasabihin, hindi interpret yon. Out of context. Una, tandaan, ang beneficiaries ng Romans 8:28, believers. And this verse is not a generic promise. Listen, this is not a generic promise that everything will work out for everyone, but a covenantal assurance for God's elect. Amen? Now, para lubusang pang maintindihan, what does all things include? Ayan. All things work together for good. Ang tanong, what does all things include? All things does not mean any pleasant experiences, but encompasses both blessings and hardship. Kung i-connect po natin yan doon sa sinasabi ni Pablo sa Philippians 4:13, ang sabi ni Paul, I have learned to be in need, I have learned to be in plenty. So ang buhay Kristiyano ay binubuo ng kasaganaan, ng kahirapan, ng pagdurusa, ng kaligayahan. Yun yung order ng buhay eh. Meron pong mga
mga pangyayari sa buhay natin, mga kapatid, na itinakda sa silong ng langit. At Ecclesiastes chapter 3 mention that na merong mga seasons ng buhay. At iyon ay dadaanan natin. Walang pangako na ang season na ito ay laging pleasant. At yung all things na binabanggit ng Romans 28 ay parating magandang experiences lang. No. It includes suffering, trials, and even persecution. Romans 8:35 hanggang 39. Minsan kasi tumitigil na lang sa 28 Samantalang kung babasahin mong patuloy, makikita natin ang mga tunay na kahulugan nito. So even the evil intention of others are part of the all things. If you're going to read the story of Joseph in Genesis 50 verse 20, ito yung panahon na nagkatagpo-tagpo na si Jose at ang kanyang mga kapatid. Takot na takot yung magkakapatid dahil iniisip nila gagantihan sila ni Jose. Pero ano sabi ni Jose? Here is what Joseph told them. Huwag kayong matakot. Hindi ko naman kayo gagantihan eh. Lahat ng bagay ay pinahintulot ng Diyos. Yung all things includes yung kanyang pagtatangka ng kanyang mga kapatid na patayin siya, yung ibenta siya sa Benjamites trader, sa trader, no? Yung ibenta siya sa kay Paraon, kay Potifar, no? Halo-halo na sa bahay ni Potifar, yung siya'y mapagbintangang makulong, manggagahasa at nakulong. Para na ako si BBM nito eh. So nakulong po siya sa bilangguan, napangakuan na siya'y babanggitin sa Paraon. Lahat ng yun, those are all things. Tama? Those are included in the all things. Even the evil intentions of others. Ang problema kapag ini-interpret ito ng maraming mga pastor ngayon, yun lang idea ng mga bagay na mabuting experience. The emphasis is on God's sovereign orchestration, ensuring that nothing in a believer's life is a wasted or outside of His control. That is the proper interpretation. Romans 8:28 is a promise of divine providence for believers, assuring them that everything, whether trials, whether joys, whether hardship or blessings, serves God's ultimate purpose of sanctification and glorification. Kaya wag natin ipapangako, kapatid, all things work together for good. It is not a guarantee of an easy life, but of a purposeful life where even suffering is used for God's redemptive work. Amen? Nabang oras na? Baka pwedeng ituloy na lang natin bukas yung iba. Hindi ho, mabilis na lang ito. So, una, pang-anim, 3 John verse 2. Ayan. So, maiksi lang po yung 3 John. At doon po binanggit, I pray that you may prosper and be in health. Ayan, gamit na gamit din ito ng mga Pentecostal. I pray that you may prosper and be in health. Ano ang misinterpretation? Ginagamit po ito by health and wealth preachers to claim that God guarantees prosperity. Ayan mga kapatid, sinabi ni John, ang kanyang prayer sa mga mananampalataya, that you may prosper and be in health. Daming pastor na ganyan eh. Hiling ng I pray God's favor. No? Anong ibig sabihin mo ron? Yung paboran itong kapatid na to at yung iba'y hindi paboran? Gan ba ang Diyos? Huwag nating kakalimutan, mga kapatid, kapag sinabing God's favor, yun yung electing ability ng God at ang kanyang unconditional election. Yun ang pabor ng Diyos. There is nothing about material wealth. Huwag nating isaksak sa isipan ng mga miyembro
na ikaw ay pwedeng paboran ng Diyos dahil may ginawa ka. Hindi po ganon, dahil nga kung ang salvation ay wala tayong ginawa, yung pabor ng Diyos ay hindi rin dahil sa ginawa mo. Pero eto, yung mga pastor na to, gagamitin niya. I pray that you may prosper and be in health. Correct context. Ito po mga kapatid ay pagbati ni Juan kay Gaius. Hindi ito universal promise. If you are going to read 3 John, ito po ay greetings, salutation ni Juan kay Gaius. Hindi po ito universal promise na everyone will have a guarantee of prosperity and health. Kagaya po sa Tinig ng Pag-asa lang yan. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula po sa Winnipeg, Manitoba, Canada. At dalangin po ng aking puso na datnan kayo ng pamamahayag na ito na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Pero hindi po yon declaration na ang inaabot ng pamamahayag na ito will have a guarantee ng mabuting kalagayan. The same. Mahirap bang intindihin yun? Maaaring sa oras nga ito ng pamamahayag, merong masakit ang ulo, merong nasakit ang tiyan, merong nasa karamdaman, merong nagdurusa. Guarantee ba nakinig ka ng Tinig ng Pag-asa? Magkakaroon ka ng maayos na buhay dahil sinabi ni Pastor Camia yon? Hindi. Kasi ang hindi yun ang proper context. Just like John, sa 3 John verse 2, sabi doon, I pray that you may prosper and be in health. Just like what I said. This is not a general guarantees of prosperity. Sa Reformed perspective, Christian may suffer. 2 Timothy 3:12. But spiritual prosperity is eternal. Kaya kapag narinig nyo yung mga pagpapalang material ang tinutumbok ng mga itinuturo ng pastor, suriin nyo mabuti ang talata. Because it might not be the correct context dahil most of the time nakatuon ito sa spiritual at hindi sa material. Amen? Yan ang number 6. Number 7. Ito, ang ganda nito Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ano po ang misinterpretation niyan? Many interpreted Proverbs 22:6 as a guarantee that Christian parenting will produce godly children. Yan. Ang turo, turuan mo, train mo ang mga anak mo. Bilang mga believers, train natin ang ating mga anak. At sigurado, pag tumanda sila, hindi nila iiwanan ito. Tanong, is that the proper interpretation? Is that the promise of Proverbs 22 verse 6? Ano ang correct context ng Proverbs 22:6? Take note. Proverbs are wisdom principle. Proverbs are not absolute promises. Ito po'y prinsipyo ng karunungan na pwedeng i-apply, but this is not a guarantee, an absolute promise na kapag ginawa mo ito ay siguradong mangyayari. Why? Because yung teaching ng scripture nagpapakita na kahit napakabanal ng mga magulang, may mga lumilitaw na mga rebelding mga anak. Amen? Si Nadab at si Abihu, sino tatay nun? Sila po'y nasa lahi ng mga Levita. Si Opni at si Phinehas, ang tatay nun, si Eli. Si Propeta Eli. High priest rather. Pero gaano kawalang hiya yung mga anak nito?
Makikita po natin maging sa parable ng prodigal son. Ubod ng buti ng ama doon. Pero may mga rebelde pa ring anak. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Sa Reformed perspective, naniniwala tayo salvation is by grace. At hindi naliligtas ang ating mga anak sa ating parental methods. Ephesians 2:8 and 9, "For by grace you have been saved through faith. This is not of your own doing, not the works of the flesh, so that no one may boast." It is the work of God. Amen? So, parent must be faithful, but we should trust God for the results. Kasi minsan madidisappoint ka lang eh. Ginawa ko naman ang lahat. Dinala ko naman sila sa Panginoon. Pinalaki ko naman sila sa turo ng Biblia. Pero pagdating ng panahon, atheist din. Hindi rin naniwala sa Diyos. Tandaan po ninyo, ang pagliligtas ay Diyos. At siya lang ang may gawa ng kaligtasan. Amen? I hope you understand that. Now, ano pa? Madami pa yala. Malapit na ako mag-isang oras. Matthew 18:20. Ano yon? "For where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them." Ayan. Isa pa rin ito. Gamit na gamit ito. Lalo na sa mga prayer meeting, no? Kahit na 3 lang tayo, ang Diyos naman nasa gitna natin eh. Where 2 or 3 are gathered in His name. Ano bang ibig sabihin nito? Misinterpretation used to claim that worship requires at least 2 people, or that God is not present with individuals. Ang interpretation nila, either kailangan marami, or kahit na 3 lang, kailangan ganun. Hindi pwedeng isa lang. Pero kung ito po'y worship, kung worship ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, naniniwala po ba kayo na you can worship God even if you are alone? No. Ano po ang sabi ng talata sa Hebrews 13:5? "I will never leave you nor forsake you." So, ibig sabihin, ang pangako ng Diyos, kahit sa individual nandun. Pero ang sabi po rito sa talata, "Where 2 or 3 are gathered in my name," nandun siya. Ibig ba sabihin, kapag individual, wala siya? Di sana palpak na yung Hebrews chapter 13. Ano correct context nito? This verse is about church discipline, not a rule for God's presence. Sa Matthew 18:15-19, ang usapin dyan pagkakasundo. Pag may problema ka sa kapatid mo, puntahan mo, ang sabi dyan. Sabihin mo ang kanyang fault. Pag hindi siya nakinig, magsama ka ng witness. Kausapin nyo siya. Pag hindi pa rin nakinig, dalin mo iglesia. Pag hindi pa rin nakinig, ituring nyo siyang makasalanan. Pero yung ikalawang hakbang, magsama ka ng witness. "For where 2 or 3 are gathered in my name, there I am among them." There am I among them. Ibig pong sabihin, ang konteksto at pinag-uusapan, reconciliation, church discipline. Kapag magdidisiplina, pastor, hindi ikaw lang ang magdidisiplina. Magsama ka ng testigo, magsama ka ng witness, at ang pagdidisiplina dapat nasasaksihan ng 1 o 2 o 3. Ano? Nakuha niyo po, mga kapatid? Church discipline yan. Halimbawa, si Pedro, may nagbulong. Si Pedro nangangalo niya at ang kanyang ka-affair ay yung ating member ng praise and worship. Aba, pupuntahan ni pastor yan. Kasi discipline yan Yan, Matthew 18 Pinuntahan ni pastor. Nako, hindi umamin. Nangatwiran pa. So, ano kailangan gawin ni pastor? Hindi naman pwedeng tanggalin agad ni pastor yon. Kasi pwedeng chismis lang, pwedeng sinisiraan lang.
So anong gagawin? Ang utos ng Matthew 18, magsama ka ng 2 o 3. For where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them. So ang konteksto ay pagsasaayos, pagtutuwid, pagkakasundo o disiplina. Walang kinalaman niya sa prayer meeting o kaya'y pagsamba o kaya'y presensya ng Diyos. Kasi kung presensya ng Diyos ang pag-uusapan, ano sinasabi ng Hebrews chapter 13 verse 5? God is always present with believers, even when alone. I will never leave you nor forsake you. Hindi ka iniiwanan ng Diyos. So, hindi lang po siya nandun sa pagtitipo ng 2 o 3. Nakuha niyo po mga kapatid? Naintindihan? Pag ganito po topic, ako po hindi natutuwa. Kasi po mga kapatid, totoo, napakaraming sumasalanta na mga pastor sa mga talata ng Biblia para lang mailusot yung kanilang mga maling paniniwala at katuruan. Ito pa isa. Mark 9:11 to 24. Ano sabi diyan? Whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Dito po nanggaling yung name it, claim it theology. Dito po nagmula yung mga tinuturo ngayon na i-manifest mo na, i-claim mo na, i-declare mo na, dahil dyan sa Mark 11:24. Whatever you ask in prayer, believe that you have received it, claim it, and it will be yours. Anong correct context niyan? Jesus teaches faith in God's will, not personal desires. Prayers aligns us with God's purpose. Wala tayong kapangyarihan na gamitin ang talatang yan para i-claim ang hindi kalooban ng Diyos. Ang turong panalangin ng Panginoon, itabi natin dyan sa Mark 11:24. Ano ba yung turong panalangin ng Panginoon? Sa Matthew chapter 6. This is how then you should pray. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done. Kaninong will ang dapat manghari sa langit at sa lupa? Sa'yo ba? Na palibasa gusto mo, i-claim mo? Palibasa will mo, i-declare mo? No. Yung whatever you ask in prayer should be aligned with God's will. Kaya pag mananalangin tayo, Ama, not my will, but your will be done. Si Jesus nga mismo Anong prayer niya sa Gethsemane? Not my will, but your will be done. Kung totoo yan, di sana yan ang kinlaim ni Jesus? Di po ba mga kapatid? So sa Reformed perspective, God is sovereign in answering prayers. Not all requests are granted. 2 Corinthians 12:8 and 9. Si Pablo nga mga kapatid ayaw ba niya na gumaling? Mga kapatid naman, 3 beses nga siyang nagdasal para tanggalin yung thorn in the flesh. Yung minsan gusto, yung pangalawa gustong gusto, at yung pangatlo gustong gusto. Kaya kung ang tanong, gusto ba ni Paul na gumaling? Yes! Is that his will? Yes! But that is not the will of God.
So, hindi nangyari ang kanyang request. Ngayon, ipagpipilitan mo, pastor, na dahil may Mark 11:24, yung member mo mag-claim, mag-declare, mag-command, mag-manifest. Sablay. Di po ba? Number 10. John 14:13, 14. Ito pa isa. Whatever you ask in my name, this I will do. Anong ibig sabihin yan? Misinterpretation used to claim that saying in Jesus' name guarantees answers prayer. Gamit na gamit yan. Nagpapalayas nga ng demo, in Jesus' name, in Jesus' name. Si Junisha Pacquiao nga, nung lumalabas si Manny, ko ano-ano sinesenyas na gano'n, in Jesus' name, in Jesus' name. Kasi tinuturo nga ng mga pastor whatever you ask in my name, this I will do. Anong ibig sabihin no? Ginamit mo lang yung pangalan ni Jesus. Binigyan ka na ni Jesus ng access ng kanyang kapangyarihan. Yun po ba ibig sabihin nun? Kaya ang mga tao ngayon, matalisod in Jesus' name. Gamit na gamit. Pero huwag niyong kakalimutan yung Matthew chapter 7, 22-23 Darating yung panahon, ang sabi ng Panginoon doon, may magsasabi sa akin, Lord, in your name we prophesy. Lord, in your name we do miracles. Lord, in your name we cast out demons. Di ba yan ang gusto ng mga tao? Prophesying in Jesus' name, casting out demons in Jesus' name, doing miracles in Jesus' name. But in Matthew chapter 7, 22-23, sabi ng Panginoon, get out of my sight. Mangagsilayo kayo sa akin, mga manggagawa ng kantampalasanan, hindi ko kayo nakikilala. Usurpation of authority yun. Yung gamitin mo yung pangalan ng hindi naman niya ipinapahintulot. Gamitin mo yung pangalan na hindi ka naman kilala. Darating yung panahon, kahiya-hiya ka. Amen? Correct context ng John 14:13-14. Praying in Jesus' name means praying according to His will and authority. 1 John 5:14. Yun lang po ibig sabihin yan. Reform perspective, God grants prayer that align with His purpose. James 4:3. Amen? Ito pa isa. Habakkuk 2:2-3. Write the vision and make it plain. Ayan. Anong misinterpretation yan? Misinterpretation used to promote personal vision board or self-driven success plans. Ito, ginagamit ito ng mga Pentecostal na pastor sa kanilang mga may kayang mga miyembro na gustong magnegosyo. Sasabihin ng pastor, kapatid, write your vision. Make it plain. And may it be your goal in life. Sabi ng Diyos, kapag isinulat mo ang vision mo at itinala mo ito, tuto pa rin ito ng Diyos. Wow. Ano ang correct interpretations nito? This refers to God's revelation to Habakkuk about Babylon's judgment. And it is not about personal goals. Nakuha niyo po? Para lang makakuha ng mga verses about vision and about writing of vision, ginagamit ito ng mga pastor, ginagamit sa mga seminar, sa G12, gamit na gamit yan ni Uriel Balano. Out of context yan. Ang konteksto niyan ay about the judgment of God on Babylon and not
personal goals. Sa Reformed perspective, God's revelation is in Scripture and not personal dreams. Minsan, eto ika napanag-inipan ko, ganito ang sinasabi ni Lord. At yung mga pagtayo ng mga pastor na nag-inip ako kagabi, sinabi sa akin ni Lord, ganito ang pinasasabi sa inyo, ganito ang gawin mo, ganito. Huwag ho kayong maniniwala doon. Wala na pong extra revelation sa panahon ngayon. Kumpleto na ang Bible. Kaya kung may mananag-inip na magsasabing nakausap niya si Lord at ito pinasasabi, sabihin mo doon sa kapatid, sabi ng Ecclesiastes chapter 3, ang panag-inip ay bunga ng maraming mga alalahanin. Kapatid, kulang ka lang sa tulog. Kaya pag si pastor tumayo, I have a vision, sabihin mo kay pastor, pastor, itulog mo lang uli yan. We don't need to hear your dreams. Bunga yan ng iyong alalahanin. Hindi na nakikipag-usap ang Diyos sa panag-inip. Hindi na siya nagbibigay ng vision, ni na Baldwin na yan, ni na Nostradamus na yan, at kung ano-anong mga manghuhula. Hindi po yan totoo. Kumpleto ang Biblia, sinasabi ng Biblia kung ano magaganap, at ito ang ating paniwalaan. Kumpleto ang Bible when it comes to living a holy, sanctifying life. Amen? Now, huli na to. Number 12. Psalms 37 verse 4. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Di lang yata 5 beses ko nang narinig ito kay Tony Gonzaga. Isa pa rin niya si Tony Gonzaga. Kristiyano daw yan, pero quote ng quote yan ng mga verses out of context. Isa ho yan sa nagsasabi ng mga verses nang hindi naman naiintindihan. Yan ang kahinaan po ng mga relihiyon ngayon. Tuturuan, bibigyan ng verse, pero hindi naman iyon ang ibig sabihin. Anong misinterpretation yan? Used to suggest that God will grant any personal desires if we worship Him. Turo na ang Diyos ay nasusuhulan, sayaw-sayawan mo lang ng konti, kanta-kantahan mo lang ng konti, pangitiin mo raw ang Diyos at ibibigay ng Diyos ang gusto niya, katulad ng ama sa laman, kapag nakapangiti, kung ano gusto mo, bibigay na. Ano yun? Suhol? Dandami yung ganyan eh. Kaya minsan mag-iingat tayo sa mga declaration natin eh, nang hindi totoo. Kasi napapaniwala natin yung mga tao, naku, pag napangiti mo ang Diyos, if you will delight yourself in the Lord, in worship, God will grant you the desires of your heart. Ano pong correct interpretation? When we delight in God, our desires align with His will. This is not a blank check for material blessings. Ibig pong sabihin ng delighting in God, tayo ang susunod sa kalooban ng Diyos, not the other way around. Hindi yung delight in the Lord and then God will grant you a blank check and cash it in. Hindi ganoon. Sa Reformed perspective, God's will, not ours, is the supreme thing. Matthew 6:10. Amen? Naku mga kapatid, mahigit 1 oras na po ito, maglalakad pa ho ako eh. Late na ako. Yung aking mga walking body ay hindi ko na makakasabay. But anyway, ito po ang ilang bagay na dapat nating makita bilang conclusion. Misusing scripture leads to false doctrine and unrealistic expectations. Sa Reformed theology, we emphasize exegesis. Ano yung exegesis? Yung God's sovereignty and the sufficiency of the scripture. Reformed theology emphasizes that. Now, some key takeaways. 1. Interpret scripture in proper context. Never isolate verse. Kapag kumuha ka ng isang verse, inihiwalay mo dun sa kanyang original context,
gumagawa ka ng error. So, never isolate a verse from the original context. Second, compare scripture with what? With another scripture. Kapag may binanggit dito, huwag mo agad gawing doktrina, tingnan mo sa malaking larawan ng iba pang mga scripture. That is the proper way. Let the Bible interpret itself. Third, avoid eisegesis. Ano yung eisegesis? Ito po yung wrong interpretation. Do not impose your personal meaning into the context. Kapag binigyan mo ng sariling pakahulugan, katulad po nung binabanggit natin sa mga maling interpretasyon ng mga pastor, ang tawag doon ay eisegesis, hindi exegesis. Pangapat, trust in God's sovereignty. He works all things for His glory and our sanctification. Amen? So by studying Scripture correctly, we guard against false teaching and grow in our knowledge of God's truth. Let us be faithful stewards of God's Word, rightly handling it for His glory. Amen? So mga kapatid, I hope naging pagpapala po sa inyo ang pag-aaral na ito. Ang aking pundalangin, kung naging blessing ito sa inyo, i-share nyo para dun sa mga nagpapakalat ng mga maling pagtuturong ito. At dun sa mga pastor na gumagamit ng mga talatang ito ng hindi sa tamang konteksto. Sawayin nyo ang pastor. Makakapagpahamak pa siya kapag ginagamit niya ang mga talatang ito ng hindi ayon sa kanyang orihinal at tamang konteksto. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.